Pagdating niya sa balkonahe, ay huminga siya ng malalim. Ilang sandali pa'y dinukot niya ang sigarilyo mula sa kanyang bulsa at nagsindi. Nakailang bugas siya bago kumalma ang nararamdaman niya. Mabuti na lang ay nakaalis na siya sa harap nito bago pa niya hindi mapigil ang sarili niya at baka kung ano na naman ang masabi niya kay Jocelyn. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi at bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib dahil bigla na lamang kumirot ang puso niya. Bigla niya tuloy naisip na siguro ay ito na ang karma niya sa mga ibinigay niyang sakit kay Jocelyn. Ibinalik lang nito sa kanyang lahat kaya wala siyang ibang sisisihin ngayon kung hindi ang sarili niya. Samantala na umalis naman si Carter ay agad na kinuha ni Jocelyn ang damit na nakahanda at nagtungo sa banyo upang maligo. Pagkatapos ng maligo'y nahiga siya sa kama. Pinatay na niyang mga ilaw at tanging mga lampshade na lamang sa tabi ng kama ang naiwang nakasindi. Ilang sandali pa'y bigla na lamang niya naramdaman na pumasok mula sa loob ng silid si Carter. Ilang sandali pa'y bigla na lamang niya naramdaman na may pumatong sa kanya kung saan inaamoy niyang amoy usok ng sigarilyo. Agad na pumikit si Jocelyn ng mariin at tahimik na ipinasok sa kumot ang buo niyang katawan at hindi gumalaw. Hindi ba't nasa balkonahe ito? Bakit bigla na lamang itong naroon? Isa pa'y akala niya sa ibang silid ito matutulog, pero nagkamali pala siya. Pinigilan ni Jocelyn ang kanyang paghinga, ngunit ang mabigat na katawan nito ay mas naging mabigat pa. Malinaw niyang nararamdaman na malapit na siyang madaganan nito ang buong katawan niya at habang ginagawa nito yon ay parang halos hindi na siya makahinga pa. Idagdag pang amoy ng usok na bumabalot sa buong katawan nito. Ano ba ang plano nitong gawin? Dahil doon ay bigla siyang napilitan na magmulat ng kanyang mga mata. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay agad niyang nakitang pares ng maitim na mga mata ni Carter na nakatingin sa kanya at dahil doon ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Sa susunod na sandali, bigla siyang napatitig sa kabuuan ng mukha ni Carter na tila inukit dahil wala man lang siyang makitang kapintasan doon kahit na kaunti lang. Ilang sandali pa'y bigla na lamang nitong binabang mukha nito sa kanya. At ng ilang sentimetro na lang ang layo ng mukha nito ay sa wakas, nagawang nakagalaw ni Jocelyn at napapilit siya ng mariin. Carter, ano bang ginagawa mo? Mahinang tanong niya rito. Hindi naman nagsalita si Carter at binabala ang kanyang ulo at tahimik na tiningnan ito na may malalim na mga mata. Lumipas ang ilang segundo at minuto, napakatahimik ng silid at pareho silang hindi nagsalita. Sa huli, si Jocelyn ang hindi nakatiis kaya siya nagsalita at nagtanong dito. Amoy usok ka, nanigarilyo ka na naman ba? Tanong niya rito. Ilang stick lang naman, alam mo naman na naninigarilyo hindi mabuti para sa iyong kalusugan. At mas mainam na kung itigil. Hindi niya na ituloy ang kanyang sinasabi dahil bigla na lamang niya naramdaman ang pagkatusok ng baba niya ng mga balbas nito tumutubo. Inunat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang baba nito, nakakadistract ang balbas mo. Agad namang nilayo sa kanya ni Carter ang mukha nito at pagkatapos ay hinawakan itong balbas niya. At tiningnan si Jocelyn. Masakit na ba pag tumutusok? Tanong niya rito at habang nagsasalita siya bigla na lamang bumagsak ang kanyang mga kamay. Sa malambot na pisngi ni Jocelyn at hinaplos ito ng malumanay. Nang maramdaman naman ni Jocelyn ang init ng mga daliri ni Carter ay kaagad na nagtayuan ang kanyang mga balahibo at pakaramdam niya tila ba hinaplos din itong puso niya. Medyo, sagot niya rito dahil yun naman talagang totoo. Ngayon, masakit pa rin ba? Tanong nito sa kanya. Hindi na, sabi niya rito. Gayunpaman hindi na rin tumayo si Carter at nanatili pa rin sa ibabaw niya. Nang mga oras na yon, medyo magulong isip ni Jocelyn at hindi niya alam kung anong sasabihin niya rito. Ilang sandali pa'y halos manigas siyang ng mga kamay ni Carter ay pumailalim sa likod niya at pagkatapos ay may hinilang mula doon. Ilang sandali pa'y nilabas nitong damit nito na daganan pala niya at nang makuha nito yon, ay agad na itong tumayo. Hindi nagtagal, mabilis tong nagpaliwanag sa kanya. Nadaganan mo kasi ang mga damit ko at kukunin ko lang sana. Akala ko kasi tulog ka na, sabi nito sa kanya. Tumango si Jocelyn at biglang napahiya. Mali lang palang pagkakaintindi niya. Hindi nagtagal bigla na lamang niyang narinig ang rumaragasang tubig mula sa banyo na tumagal din halos ng 10 minuto. Maya-maya pa'y lumabas na si Carter mula sa banyo kung saan tapos na itong maligo. Pagkatapos nito, dumiretso ito sa cabinet upang maghanap na pwede nitong ipanglatag sa sahig. At pagkatapos nitong ilabas ang mga kailangan niyang gamitin at ibinaba sa sahig. Nang makita to ni Jocelyn, mabilis siyang tumayo sa kama. Tulungan na kita, sabi niya rito. Tumango lang naman sa kanya si Jocelyn at nagtulungan nga sila maglatag ng higaan nito. Nang matapos sila, kagad na lumayo si Jocelyn at naupo. May kulang pa ba? Tanong niya rito.
Meron, may isa pang kulang. Agad na sagot nito sa kanya. Agad naman kumunot ang noon ni Jocelyn. Ano yon? Tanong niya. At ilang sandali pang ibigla na lamang siyang nagulat. Nang hawakan itong kamay niya, tinila siya nito palapit dito at bago pa man siya makapag-react ay yakap na siya nito. Gusto ko lang tanungin kung amoy usok pa ba ako. Bigla namang inamoy ito ni Jocelyn at pagkatapos ay sumagot. Hindi na. Mabuti naman kung ganun. Ibig lang sabihin hindi ka na maiinis sa amoy ko. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Sa totoo lang nagtataka si Jocelyn dahil ayaw niya talaga sa lalaki na ninigarilyo at lalong-lalo na ay ayaw niya sa amoy ng usok ng sigarilyo. Pero hindi niya alam ni minsan hindi niya naman pala pinandirihan si Carter pero syempre, pinili na lamang niya na huwag sabihin yun dito. Ilan sandali binitawan na siya nito at pareho na silang nahiga. Siya sa kama at si Carter sa sahig. Tahimik na tahimik ang gabi pero kahit na ganun pareho silang hindi makatulog. Makalipas ang 10 minuto nang hindi talaga siya makatulog, hindi na niya napigilang magsalita. Di ba sabi mo sa akin na tutulungan mo ko para maimbita sa ospital si Dr. Samaniego? Alam niya kasi na hindi ito makatulog dahil naririnig niya paulit-ulit itong pagbiling. Oo, sagot nito sa kanya at dahil nga sa tahimik na paligid ay rinig na rinig niyang sagot nito. Hindi napigilan ni Jocelyn na umikot at sinilip to habang nakadapa siya sa kama. Kakilala mo ba si Dr. Samaniego? Tanong niya rito. Hindi ko siya kilala personally pero alam ko'y si Mommy ang kakilala niya. Sagot ni Carter sa kanya. Kaya nga dinala kita dito para maghapunan ngayon. Bukas kausapin mo siya tungkol dito. Kailangan mo lang siyang pakiusapan at tsak natutulungan ka niya. Dagdag pa niya sabi rito. Ganun ba? Sige kakausapin ko siya bukas, sabi niya rito. Matapos manahimik sandali ni Jocelyn, bigla na lamang niya itong tinawag. Carter, tawag niya rito. Sagot naman ito. Umayos na siya ng higa ng mga oras na yon at nakatitig na siya sa kisame. Maraming salamat. Pagkatapos niya namang sabihin yon, bigla na lamang bumangon si Carter at mupo sa tabi niya at tinignan siya nito sa kanyang mga mata. Salamat sa pagtulong ko sa iyo na makipag-usap kay Dr. Samaniego para tulungan ang ina ni George o nagpapasalamat ka para kay George. Tanong nito sa kanya at biglang naging seryoso. Ang tingin ni Carter sa kanya. Ako syempre, mabilis naman niyang sagot dito. Nang marinig naman ni Carter ang sagot niya, medyo napanatag ang kanyang puso't mabilis na humiga muli sa sahig upang matulog na. Ipinikit na rin ni Jocelyn ang kanyang mga mata pagkatapos parehong nakatulog. Pagkagising niya kagad niyang hinanap ang biyanan niyang babae upang kausapin. Sa katunayan nga, medyo nababahala siya dahil alam niya na para ang hirap sabihin ditong mga bagay na yon. Pero sa kabila nun pilit niyang pinapatapang ang sarili niya upang masabi niya lang dito ang mga kailangan niyang sabihin. At nang matapos na sabihin dito mga kailangan niya, hindi niya inaasang mabilis tong pumayag na hindi man lang nagdadalawang isip. Okay iha, tutulungan kitang makausap si Tito. Ma, nabalitaan kong tungkol sa kanya at sa kanyang anak. Pasensya na't alam kong hinihiling ko ay napakahirap gawin para sa kanya. Hindi talaga madali. Sagot naman ito at pagkatapos ay napabuntong hininga. Si Cassandra ay kaklase ko noong college at ang kanyang pagkawalay talagang napakalaking epekto kay Tito. Ngunit susubukan kong lahat ng aking makakaya upang kumbinsihin siya. Hintayin mo na lang ang sagot niya. Sasabihin ko kagad sa yung sagot kapag nakausap ko na siya. Sabi nito sa kanya. Okay po ma, salamat. Sagot niya rito at pagkatapos nilang kumain ng almusal, hinatid siya ni Carter sa ospital. Bago umalis, tinignan niya si Jocelyn ngunit hindi siya nagsalita. Nang makita naman ito ni Jocelyn ay agad niya itong tinanong, may gusto ka bang sabihin sa akin? Ilang araw na lang may magaganap ng pag-aalala kay lolo't hindi pa alam nang ibang hiwalay na tayo kaya bakit kailangang magkunwari tayong okay na muna sa araw na yon? Mabilis naman siyang tumango dito. Oo naman, kahit na ano pang relasyon nating dalawa. Sa atin lang yon dahil si Lolo ay laging nasa puso ko. Kahit na hindi na tayo. Mahal ko pa rin si Lolo, sagot niya rito. Susunduin na lang kita isang araw bago tayo umuwi sa mansyon. Muling sabi pa nito sa kanya ni kinatango niya. Sige, at pagkatapos tinalikuran na niya ito at pumasok na sa ospital. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap si Jocelyn ng tawag mula sa kanyang biyanan. Simple at diretsong sagot nito nang wala ng paligoy-ligoy pa. Jocelyn, pumayag si Tito. Nang marinig naman to ni Jocelyn, halos hindi siya makapaniwala. Akala niya na mali lang siya nang narinig kaya nagtanong siya rito. Anong ibig mo sabihin? Pumayag ba talaga si Dr. Samaniego? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya rito. Akala pa naman niya napakaraming pakiusap ang sasabihin ng kanyang biyanan dito at aabutin ng ilang linggong pakikiusap nito. Ngunit hindi niya lubos sa kalain na papayag ito agad-agad. Oo, personal siyang pumayag sa pakiusap ko
At pwede mo nang ipasa sa akin ngayon ang detalye ng pasyente at nang ipadala ko ito sa kanya mamaya. Tuwang-tuwa si Jocelyn sa kanyang narinig at puno ng sayang kanyang tinig. Ma, salamat po. Salamat po ng marami. Mabilis namang sumagot sa kanya ito. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, sabi nito. Kung gusto mo talagang magpasalamat, dapat hindi ka sa akin kung hindi kay Lolo. Dagdag pa nito sabi sa kanya. Kay Lolo, ano naman ang kinalaman ni Lolo sa mga nangyayari ngayon? Hindi niya maiwasang itanong sa isip niya. Wala siyang kaalam-alam. Ma, ano naman pong kinalaman nito kay Lolo? Ano pong ibig niyo sabihin? Nagtatakang tanong niya rito. Oo, ang dahilan kung bakit pumayag si Tito ay dahil kay Lolo at naalala mo bang mentor mo? Natatandaan ko po, mabilis na sagot niya rito. May kinalaman ba pati ito? Kinausap ni Lolo si Tito at pagkatapos si Tito ay kinausap naman ng mentor. Pero syempre, ayaw ni Lolo na malaman mo tungkol dito. Si Tito at Lolo ay magkaklase dati, talagang malapit silang magkaibigan. At dahil sa koneksyon ni Lolo, wala ka naging problema sa lahat. Isa pa, palagi ka rin nilang tinitingnan kung nasa maayos ka bang lagay sa ospital. Pagkarinig ni Jocelyn sa mga sinabi nito ay gulat na gulat siya. Kung hindi lang dahil sa hinahanap niya si Dr. Samaniego, hindi niya malalamang napakarami palang ginagawa ng lolo niya para sa kanya. Biglang nanginig ang kanyang labi at nagsalita. Ibig sabihin pwede ako makapasok dito sa ospital sa tulong ng mentor ko. Ngunit dahil pa rin yun kay Lolo? Tanong niya rito. Tumango si Leticia sa kabilang linya at napasandal sa kanyang kinauupuan. Alam ni Papa na wala kang ibang gusto ko hindi ang makapasok sa ospital na yan. At dahil nabanggit mo rin yun sa kanya, pero sa huli, nakapasok ka pa rin kay Papa dahil talagang magaling ka. Sabi niya rito, Ma, salamat at sinabi niyo sa akin ang lahat ng ito. Sabi niya rito, dahil sa kanyang narinig ay humigpit ang puso niya kaya wala siyang ibang masabi. Alam niya kung gaano siya kaswerte sa lolo niya dahil mahal na mahal siya nito. Mabilis na pinunasan ni Jocelyn ang kanyang mga luha. Sa kabilang banda, alam naman ni Leticia na umiiyak ito kaya wala na siyang ibang sinabi pa. Nang matapos namang punasan ni Jocelyn, ang kanyang mga luha ay muling nagsalita si Leticia. Hindi sinabi sa ni Lolo dahil ayaw niya mag-isip ka ng kung ano-ano. Napakabait talaga ni Papa. Hindi lang naman sa'yo kung hindi maging din sa akin. Isa pa'y walang ibang gusto si Lolo nang mawala siya. Kung hindi ang maging maganda at masaya ang buhay mo. Dagdag pa nito, napakagatlabi si Jocelyn. Alam ko po ma at sinisiguro ko na magiging masaya nga ako. Sabi niya rito, sige mag-ingat ka lagi, sabi nito bago nito binabang tawag. Muli namang pinunasan ni Jocelyn ang kanyang mga mata at ilang beses na humugot ng malalim na hininga upang kumalmang nararamdaman niya. Matapos ang ilang sandali kagad niya na tinawagan si George na sagutin itong tawag hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at agad na sinabi ritong magandang balita. George, may magandang balita ako sa iyo. Pumayag na si Dr. Samaniego na tignan ng mommy mo, sabi niya ritong punong-puno ng excitement. Nang matapos, narinig ni George ang sinabi ni Jocelyn ay magkahalong gulat at tuwa ang naramdaman niya. Totoo ba ang sinabi mo? Oo nga, ipadala mo sa akin ngayon ang information ng mami mo sa akin at iba pang mga examination result niya. At ipapasa ko sa kanya mamaya. Sabi nito sa kanya. Okay, sige, ipapadala ko na sa'yo kaagad. Sabi niya rito at binaba na ang tawag. Habang nasa silid ng kanyang ina ay sobrang saya ng mukha ni George dahil hindi niya may tagong sayang nararamdaman niya. Nang makita siya ni Kiandara ay kaagad tong nagtanong, Kuya bakit ba parang napakasaya mo? Napakatagal na yata kitang hindi nakikitang maging masaya. Tanong nito sa kanya. Ate, tumawag sa akin si Jocelyn at sinabi niya na pumayag na daw si Dr. Samaniego na operahan si mommy. Sabi niya sa kanyang ate nang marinig to ni Jocelyn. Biglang sumaya rin ang mukha nito. Talaga kuya, hindi ka ba nagbibiro? Tanong nito. Nang marinig naman to ni Lorraine ay biglang nalaki ang mga mata nito sa gulat at natuwa rin siya sa sinabi ng kapatid niya. Pumayag siya? Pumayag si Dr. Samaniego? Mabilis na tumango si George. Oo at pinapahanda niya ng mga kopya ng lab test ni mommy at ipapadala na raw ito kay Dr. Samaniego upang maaral nito yon. Sabi niya rito. Sa sandaling iyon ang buong silid ay napuno ng kagalakan at pag-asa. Kinaumagahan personal na kinuha ng doktor ang mga yon sa ospital at matapos lang nitong i-check yan ay mabilis nung nagtakda ng araw ng operasyon ng ina ni George. Dahil matagal na itong nag-retire at matagal na siyang hindi humarap sa operating table, ay hindi siyang magsasagawa ng operasyon ngunit siya'y sasali sa operasyon at personal na pangangasiwaan ang buong operasyon. Kinabukasan, nagsimula na ngang operasyon. Alas 9 ng umaga talagang gusto sana ni Jocelyn na umakyat upang sumilip at makibalita ngunit sobrang busy nila sa department nila kaya hindi siya nagkaroon ng oras. Nang mag-break time doon lang siya nagkaroon ng oras at mamadaling umakyat gayon pa man hindi siya lumapit kung hindi sumilip lang dahil hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa tapos ang operasyon.
ni hindi siya nagpakita kina George. Umalis siya ng tahimik at nagpadala lamang ng isang text message kay George na huwag itong mag-alala dahil magiging tagumpay ang operasyon ng ina nito. At sinabi rin niya na balitaan na lang siya nito. Nang matanggap ni George ang mensahe na galing kay Jocelyn, ay kaagad siyang sumilip sa koridor at kaagad niya nakitang papala yung figura ni Jocelyn. Agad siyang humakbang upang habulin ito hanggang sa makarating na ito sa entrance ng elevator. Papasakay na sana si Jocelyn sa elevator nang marinig niyang pamilyar na tinig na tinatawag ang pangalan niya. Nang marinig niya ito'y kaagad siyang tumigil at lumingon sa kanyang likod. Nang makita niya si George na patungo sa kanya nagulat siya. "Bakit ka nandito? Kamusta ng mami mo?" "Hindi ko alam, wala pang balita," sabi nito sa kanya. Huminga ng malalim si Jocelyn. "Sa ngayon ay kailangan nating maghintay ng magandang balita," sabi nito sa kanya. Isa pa, naisip niya na kung hindi magandang lagay na operasyon, kailangan mong pumirma ng critical illness notice at doon mo malalaman na sobrang lala ng kalagayan ng pasyente. "Jocelyn, kahit na hindi ko alam kung paano mo nakumbinsi si Dr. Samaniego, ngayon pa lang gusto ko na magpasalamat sa'yo at hindi lang ako kundi ang buong pamilya namin. Lubos akong nagpapasalamat sa tulong mo." Buong pasasalamat na sabi ni George sa kanya. "Ano ka ba? Maraming beses mo na rin naman akong tinulungan kaya okay lang." Sagot naman niya rito. "Tungkulin ng isang pulisang tumulong," sabi ni George sa kanya. Marahan naman siyang ngumiti dito. "Isipin mo na lang na tulong ko yon sa'yo bilang isang kaibigan," sabi niya rito. "Nasa operating room pang mami mo. Doon ka na muna. Hintayin mo matapos ang operasyon," sabi niya rito. "Sige, babalitaan na lang kita mamaya," sabi nito. Mabilis naman siyang tumango dito. Sige, sabi niya. Bumalik na ito at maging siya naman ay bumalik na rin sa department nila. 5:00 ng hapon nakatanggap siya ng tawag mula kay George. Baka sa tinig nitong labis na kagalakan na magsalita ito. "Jocelyn, matagumpay ang naging operasyon ni Mommy. At ang sabi ni Dr. Samaniego, napakabuti daw ng epekto ng operasyon," sabi nito sa kanya. "Talaga? Ang galing naman." Tuwang-tuwang sabi ni Jocelyn dito. Nang mabalitaan niya yun ay kaagad niyang naisip na ibalita ito kaagad kay Carter. Pagkatapos niya magpaalam kay George ay kaagad niyang tinawagan si Carter. Ilang ring lang ang lumipas, kaagad nitong sinagot ang kanyang tawag. "Carter, salamat. Successful ang naging operasyon ng ina ni George. Masayang balita niya rito. Tumawag ka lang para sabihin sa akin ng bagay na yan?" Biglang sabi nito sa malamig na tinig. "So anong gusto mong gawin ko? Maging masaya din at mag-celebrate kasama mo?" Dagdag pa nito. "Sa tingin mo ba'y napakabait ko masyado para ma-appreciate ang pagiging masaya mo para sa ibang lalaki?" Ang lamig ng boses nito ay parang nagyayalo. Biglang nalamig ang masayang puso ni Jocelyn. Nang mga oras na yon, biglang nabura ang saya sa mukha ni Jocelyn. Nabura ang ngiti ni Jocelyn sa kanyang mga labi at humigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone at pagkatapos ay napakagat labi at mabilis na humingi ng paumanhin. "Pasensya ka na, Carter, hindi ko sinasadya," sabi niya. "Gusto ko lang sabihin yon dahil masaya ako bilang isang doktor. Isa pa ay gusto ko lang sana makipagkita sa iyo para makapagpasalamat ako ng personal." Nang matapos siyang magsalita ay matagal tong natahimik at walang ibang tunog na nagmumula sa kabilang linya kung hindi ang paghinga nito.